Sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko si Veronica tsaka yung mother niya si Shelito. So I'll be free that day, whatever that you want to do on How about your Friday. mother? How about your mother? When is she coming? His birthday? She's arriving. Alam ba darating? Hindi ko na maalala. Kailan darating mama ko? Darating 28 or 29? On the birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family ninyo? Well, kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral, so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila, so lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So ikaw, VP, anong plan mo Schedule for ko kayo sa his Friday? birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. As I said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So one lawyer visit, and then one family visit. So the day after ka na lang, VP, or before? Wala akong wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang, ma'am, because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid. You should see our group chat. Kaming 4 na magkakapatid. So fun. Oh, we love you, VP, may pagpunta. How long will you stay? Just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin, yes, kung ano yung process, ano yung pagkasunod-sunod na kailangan gawin. VP, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nare-receive na threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila, ma'am? ICC. Nila, yes. The administration nila. The administration. May reaction May na kasi yung reaction yata Malacanang yung mga sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon, and as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my
father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go wants to go back. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Dun sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget. Oo, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa May sinasabi po OVP kasi and na DepEd. yung new set of names daw po, which Ortega dubbed as Team Amoy Asim, included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara, o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Pilipino? Wala ako sinabi kahapon na first speaking ko, hindi ko siya wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Hindi ko yan Wala po kayong sinabi ever sinabi. Maliwanag yung sinabi, nandun ka rin, GMA kahapon. Sir, let her speak. Excuse me, your head. Wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. It was very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi Wala kaming Dami ka anomalya. Magpadami kami ang criminal at mga drug addict. so, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan Wala ng po kami resign? nakikita VP, how are you managing yung case ng father ninyo, tapos yung may impeachment pa kayo? How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos
And then kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelly to, para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Alright mga kababayan, so magre-reaction video po ulit tayo dito sa short clip video na nakuha natin sa Facebook tungkol nga po dito sa pagbisita po ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte. At hindi nga po nakaiwas si VP Sara sa mga tanong kung ano nga po yung mga napag-usapan nila doon sa loob. Kaya naman si VP Sara po ay sinagot yung mga ilang katanungan at naging limitado nga yung mga kanyang naging sagot sa kanyang mga panayam. Sa kabilang banda, napag-usapan din natin kanina dito sa video na to na malapit na nga po yung birthday ni dating Pangulong Duterte at yan ay magaganap sa March 28, 2025. At nasabi nga po ni VP Sara na pupunta nga daw po yung kanyang kapatid at yung kinakasama po ni dating Pangulong Duterte na si Miss Hanilet Avancenia. So dito po sila pupunta sa The Hague para bisitahin at spend po yung time together with her husband and kay Kitty Duterte sa kanyang tatay dahil medyo matagal-tagal din po silang hindi nagkita, no? At base nga daw po sa sinabi ni VP Sara ay hindi naman din daw magtatagal ang mga ito dahil may kanya-kanya pong ginagawa at abala ito sa buhay, lalo na po ang kanyang kinakasama na si Miss Hanilet na may mga negosyo po na hindi dapat pabayaan, and also si Kitty Duterte or si Veronica na nag-aaral po. So antabayan na po natin yung susunod nating update kung ano pa po yung mga mangyayari sa susunod. So para sa akin mga kababayan, tiyak na magugustuhan ito ni dating Pangulong Duterte na makita niya ulit yung kanyang kinakasama at ang kanyang anak na bunso. Sa pagkakalam ko, bunsong anak tong si Kitty Duterte, no? At hindi natin alam kung alam din ba ni dating Pangulong Duterte na bibisita ang kanyang anak at asawa, no? Pero sa tingin ko, maganda sana kung hindi niya alam para surprise sana, no? Para syempre, kaarawan niya at ito yung isa sa mga magagandang regalo na matatanggap niya ngayon. Although, syempre, very expensive mga kababayan yung bumiyahe at kilala nyo naman si Tatay Digong na talaga napakatipid niya at ayaw niya nang gumagastos ng kung ano-ano. So, anyway, dito naman sa video na pinakita ni VP Sara at sa kanyang mga interview, nagpapakita lamang talaga ng positibo tong si VP Sara, no, at ang kanyang pamilya. At according nga kay VP Sara, okay silang magkakapatid, may mga group chat sila. So, from time to time, for sure, nag-update din niya si VP Sara na hindi na din na alam ng madlang people, no, nung nakakarami. So, personal na lang nila yon dahil pamilya naman nila at respetuhin po natin yan. So, for now, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video patungkol dito sa video clip ni VP Sara. At maraming salamat. Mag-abang po kayo at ipag-pray po ninyo ang dating Pangulong Duterte na maging maayos at malampasan niya yung kanyang mga challenges ngayon. Muli maraming salamat at comment nyo dyan sa baba ang inyong mga opinion. God bless.